mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw po ito, atin pong pag-uusapan at the same time, ibabahagi din po namin sa inyo kung ano po yung mga diskarte namin pagka halimbawa kami po ay pipinis na po, no, sa mga kantuhan ng aming mga wall at ng aming mga ceiling. So ito, ipapakita ko po sa inyo dahil sa kasalukuyan po ay prepare po kami ng aming mga wall at ceiling sa aming painting works, no, para magawa po ng maayos. So tapusin niyo po ang video ito para maging kaalaman din po, dagdag kaalaman, lalong-lalo na po doon sa mga nagsisimula po nating mga kapatid na pintor. Disclaimer po, ang video po ito ay hindi po para sa mga bihasang pintor. Ito po, ang video nito ay para po doon sa mga nagsisimula at naghahanap pa po ng mga idea na makakatulong sa kanilang pagpipintura. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So, ito, kung inyong makikita, ayan, yung sa sulok o yung sa kilikili ng ating mga wall, ginagawa po namin dyan ay pinipitikan po yan hanggang dun sa taas. No? Para ito po, makuha po ninyo yung pantay. Dapat ito po kasi, itong part na to, tsaka ito, ay magsing lapad. Kung ano ang lapad niya sa baba, ganun din po ang magiging lapad niyan sa taas. So, kung inyong makikita, ang laki ng diferensya niya sa wall. So, ito, hahabulan to ng masilya. No? At the same time, dito sa baba, iniiskwalahan po namin to. Kung hindi po kung wala sa eskwela itong mga poste na to, no? Iniiskwalahan po ito. Tapos huhulugan. Hinuhulugan po ulit namin 'yan. So ayan, kung inyo pong makikita, no, pinondohan para po magpantay, matuwid, no? Para ito pong mga gilid na to ay tuwid. The same time ito, ayan, no, yung mga sulok. Ito po, iniiskwalahan to. No, iniiskwalahan, pinipitikan para magpantay yung kapal nito tsaka dun sa kabilang side. Ayan, kung inyo pong makikita, no, magandang tingnan siya. No, buhay ang mga kantuan at the same time, yung mga lapad nung mga area natin pare-parehas. So, ayan, kung inyong makikita, to. Ayan po, pinitikan din po yan. Hahabulan po yan ng masilya, yung part na hindi pantay. Kasi po, ibig sabihin, itong wall, nung pinalit, itong poste na to, nung pinilitadahan, ay wala sa eskwala. At the same time, hindi po magkapantay ang kapal. So, ito, pinipitikan po namin yan. Although matagal pong proseso, matagal po na klase ng trabaho yung ganito, pero kung maselan po ang inyo pong magiging amo o magiging inyong trabaho, so papasa po to sa quality control. Susukatin yung lapad nito, dapat parehas hanggang dun sa taas. So ito po yung isa sa mga napitikan, no? Pantay po yan, no? Ito iiskwalahin yan dito, tapos babarahan, lalagyan dito ng metal paring pataas. Tapos kukunin mo yung hulog dun sa taas. Kaya kung inyo pong makikita, may mga guhit yan. Ibig sabihin yan po yung kinuhaan ng abang para mahulugan. Yan. Ganito ang diskarte ninyo kahit maselan po ang inyong mga architect, mga engineer o ang inyong mga inspector, lalong-lalo na po kung kayo ay sa condo yung project ninyo. So papasa po, no? Hindi po kayo magbaback job, hindi ko yung magpaulit-ulit kasi sa punch list po napakahirap po pagka masyadong maselan ng inspector. Pero pag ganitong diskarte ang ginawa ninyo, no, nakaiskwala yung mga sulok yan, tapos tuwid yung mga kantuhan hanggang doon, papasa po ito sa inspector. At the same time, pagka ang mga wall po ay iskwalado, hindi po mahirap maglagay ng cabinet. Nakalapat po yung mga cabinet ninyo sa wall. So dito sa kabila, ganun din po yan, no? Kung inyong makikita, malinis po ang mga kanto, no? Yung mga sulok ng inyong mga wall at ng inyong mga ceiling, malinis, no? Magandang tingnan. Buhay na buhay po yung kanto. Ayan, no? Kasi ito po, binarahan yan, nilagyan yan ng metal paring para magiging guide, para maging tuwid. At the same time, yung lapad magmula dun sa sulok hanggang dun, sinukat yan.
Tapos yung lapad din dito hanggang doon sinukat din tapos iniskwala. Kaya kung inyong makikita, no? Iskwalado po. Tapos pantay ang mga kantuan na yun. Kung inyong makikita, may bakat pa po ng pitik yan, no? Na yung kulay blue. Pinitikan din po yan. Ang kagandahan naman po niyan dyan, pag yan po ay maglalagay kayo ng mga kornisa. Yan, no? Pag naglagay kayo ng kornisa, lapat na lapat ang kornisa, hindi nakaangat. Tapos yung termination ng kulay ng ceiling at saka ng wall, pantay na pantay din po, no? Maganda tingnan ang mga termination. So, ayan, kung inyong makikita, hinabulan yung mga poste, yan, para maging pantay tingnan, malinis tingnan. So, ayan, no? Lahat po yan, pinitikan yan. No? Bali, ito, nahabulan na po ito. So, lilihain na lang to. Pag nilihan na yan, pantay na po siya, ayan, no? Ayan, kung inyong makikita, may bakat pa po ng pitik yung, ayan po. So, ayan po, yan po yung pitik, pinitikan po yan para magpantay. Bali, naka-primer pa lang po yung mga wall namin kasi pinauna yung tiles. Tapos, finishing, pagtapos na mag-tiles, saka na ulit babalik yung magpipinish dito sa area na to. Kaya, ayan, pagpasensya nyo, medyo makalat pa dito sa ginagawa namin, no? Kasi, medyo masikip yung area namin. Prepare na rin po ng mga hamba. Ayan, no? Yung mga hamba, nalihan na. Tapos, na-applyan na po siya ng bleach. So, ayan, malinis na po yan, no? Kasi itong finish nito ay ibabarnish. So, ganun yan dito po sa lahat ng area. Ayan, kung inyong makikita, no? Pantay na pantay yung mga poste at saka yung mga, yung kisame, yung mga wall. Lahat po yan pinitikan, binarahan. Kaya lang po, yun nga, ang downside niyan, matagal po siyang gawin talaga. No? Kasi pag may diferensya yung mga poste, so, yung pintor inaayos. Inuhulugan, iniiskwalahan, no? Tapos nililibel. Yung part na hindi pantay, nililibel, tapos hinahabulan ng masilya. Or else, i-adjust yung hanger ng kisame para maiangat kung talagang malaki ang diferensya. So, dito sa baba, ganun din po yan, no? Kasalukuyan po na inaayos din po. Ayan, kung inyo pong makikita, ayan po, may mga tama pa rin po ng pitik. Pinitikan po yan lahat. Tapos hinahabulan para magpantay. So, ayan. Lahat po to. Lahat ng area. Ayan, kung inyong makikita. Ayan, hinahabulan. So, ayan. Pati po yung ilalim ng mga biga na yan. Yan. Inuhulugan po yan. Tapos, ililibel, tapos saka lalagyan ng metal paring para magpantay. Kaya kung inyong makikita, buhay na buhay yung mga kantuhan niya, no? Oh, buhay na buhay. Pati yung mga ilalim na yan, pag ayan po ay hindi pantay, pipitikan, no? Para magpantay. Kung ano yung lapad dito sa part na to, ganun din po ang magiging lapad niyan. Tapos yung sa may kanto nung niya, biga, iiskwalahin. Pag wala sa iskwala, babatakan, hahabulan. So, yan. So, dito po, sa magtatanong kung ano yung ginamit namin na pang masilya, so, may tatlong klaseng masilya tayong ginamit. So, gumamit kami ng skim coat, no? Para po dun sa mga bagong palitada, ginamitan namin ng skim coat. Yung nakarap finish, ginamitan ng skim coat. Tapos, dun sa mga kantuhan, ginamitan din po namin ng boral, no? Tapos, sa part na gypsum board, ang ginamit po namin ay ganun pa rin, boral pa rin po at saka yung gypsum putty. So, sa susunod na mga video natin, ipapakita po natin sa inyo kung ano yung kaibahan ng gypsum putty, tapos kung ano ang kaibahan ng boral at saka ng skim coat, kung saan siya magandang gamitin. Pero sa ngayon, ito po muna yung video natin, yung mga tip, no, para magkaroon ng maayos na mga kantuan. Kasi pag kayo po ay kagaya niyan, namamakiyawan po kayo, tapos maselan nga po yung inspector, so kadalasan po na ini-inspection nila, mahigpit sila pagdating sa mga kantuhan, no? Sa mga kantuhan, sa kilikili, sa laylayan. So yan po ang mga kadalasang ini-inspection dyan. Ngayon, pag hindi yan nagawa ng maayos, so sa pagdating ng punch list,
malaki po ang magiging fans list ninyo, no? Malaki din po yung chance na baka hindi nyo po makuha yung retention ninyo kapag hindi nyo nagawa ng maayos. So, ayan po. Okay, mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy nyo po na pagsama sa ating video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakatulong at nakabigay sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo po sa mga kapatid natin na nagsisimula pa lang po na magpintura, no? Nagpi-prepare pa lang, no? Para pagdating po nung araw, kumbaga po yung quality ng inyong trabaho ay mataas ninyo, no? At hindi natin po alam, baka po pagdating ng araw ay maging contractor din po kayo ng pintura. Muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.